Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili, matuwid at tumahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa namay publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito: O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo. Nagbibigay ako ng 10 ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabing, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay Sabado para sa ikatlong linggo ng ating 40 araw na paghahanda para sa Misteryo Pascual. Atin po munang balikan ang ating po mga narinig ng mga salita at nawa ito ay hindi manakaw sa ating isipan at hindi makuha ng anumang mga bagay na ating po mga iniisip at pinagkakaabalahan. Nung Lunes, matapos po na siya ay, kung kayo po ay nakapagsimba ng Lunes, matapos po na siya ay pagbintangan o hindi tanggapin sa kanyang sariling bayan at sa kanyang mga tinuturo, si Jesus ay binalak na ihulog sa bangin dahil sa kanyang mga sinabi na nakasama ng loob ng kanya pong mga kausap. Ngunit ang ginawa ni Jesus ay dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Minsan may mga bagay na kapag hindi ka katanggap-tanggap o hindi ka tinatanggap ng mga tao, anong dahilan para manatili ka sa kanila, di umalis ka na lang. Kumbaga, ikaw na mismo ang umiwas kaysa ikaw pa mismo ang makipaglaban sa kanila. Dahil mayroon naman talaga mga pagkakataon na kahit anong paliwanag mo, may mga taong pagsarado na ang isip, wala silang tatanggapin at magagalit pa yan sa iyo. Kaya ikaw naman, wag mong pag-aksayahan ng panahon. Baka ito ang sinasabi, may mga sitwasyon sa buhay natin, kailangan mo silang iwan, kailangan mong umalis para din naman sa iyong sanity. Mababaliw ka lang at masisiraan ka lang ng loob. Dapat focus ka sa iyong mission, focus ka sa iyong dapat na gawin. Noong Martes, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng pagpapahayag ng mabuting balita, sinabi sa atin, katulad ni Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Yung pagtitiwala sa plano ng Diyos, ito ang dapat nating pinag-aaksayahan o pinaggugugulan ng ating panahon. Hindi ang mga plano ng tao,
kundi kung ano ang plano ng Diyos. At ng Miyerkules, pinaalala ulit sa atin ni Jesus na sabi niya, ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Kung susundan natin, matapos yung kay Maria, binigay niya nung halimbawa na hindi siya naparito para baguhin kahit anuman o alisin ang kautusan, kundi naparito si Jesus upang tuparin, ituro ang mga kautusan. Nung Huwebes, matapos niyang sabihin na itong salita ng pagtuturo at pagtupad, ang sabi niya, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. At nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Ngayon, saan ba tayo talaga? Kanino ba talaga tayo yung alliance natin, kanino ba talaga tayo nakakampi? Kay Jesus ba talaga tayo o sa iba? Kahapon, Biyernes, sa pagdulog nung isang iskriba, yung sa kanyang tanong, ano ang pinakamahalagang utos? At nang masagot din niya na ang pinakamahalagang utos, unang-una ay ibigin ng Diyos, pangalawa, ibigin ng kapwa gaya ng iyong sarili. Nang makita ito ni Jesus doon sa tao na nagtanong sa kanya, sinabi niyang, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. So, kailangan din natin makita, lalo na tayo mga taga-simbahan, nasaan nga ba tayo pagdating sa kautusan? Nasaan tayo sa pagsasabuhay o pagtupad nito? Kasi tandaan niyo po, hindi nangangahulugan, perfect attendance tayo kapag misa, sa langit na tayo. Dahil lang titingnan din sa atin ang pamantayan, paano natin isinasabuhay ang mga kautusan ng Diyos. Kaya nga ngayon, sa Ebanghelyo natin, ipinahayag, sabi ni Jesus, sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. So ngayon, ano na nga ba tayo? Baka ano na bang pagtingin natin sa ating mga sarili sa tuwing tayo ay umaharap sa Diyos? Ano ba ang ibinibida natin sa Diyos? Kasi sa kwento, mayroon dalawang lalaki o may dalawang tao ang nagdarasal. Yung isa, bidang-bida ang kanyang sarili, na hindi siya ganito, hindi siya ganon, hindi siya katulad ng iba. Samantalang isa ay halos hindi makatingin sa Diyos dahil sa kanya pong mga kasalanan. Yung pagpapakumbaba versus pagpapakataas. So, nasaan ba tayo dito? Yung progress ba natin? Na minsan na rin naman tayong pinatawad ng Diyos at patuloy na pinapatawad ng Diyos. Pero baka lang nakakalimutan natin, dahil nga minsan, matagal na ako sa simbahan, ibig sabihin, mabait na ako, ibig sabihin, ay talagang tumutupad na ako. Pero tayo mga taga-simbahan, ang numero unong nagiging judgmental sa iba. Imbis na magdasal tayo, na tayo ay matutong magpakumbaba, kaya lang nakapokus tayo sa mga bagay na hindi natin ginagawa. Mga bagay na nagpapayabang sa atin, mga bagay na nagpapaangat sa ating pagtingin kumpara sa iba. So, sikapin lang natin, kahit naman po na tayo ay lagi nagsisimba, hindi pa rin naman tayo nakakaligtas sa mga panunukso. Hindi pa tayo talaga yung 100% nakakatanggi sa kasalanan. Pero basta pagdating sa harapan ng Diyos, ang tinitingnan lang naman niya ay kung tayo ba ay
nagpapakumbaba. Kasi minsan, di ba, pag tayo nga lumalapit sa Diyos, ang lagi natin sinasabi, ano ba, pag ngayon tinanong ko kayo, kailan tayo na huling nagkumpisal? O kaya pag iniimbitahan tayo na magkumpisal, anong sinasabi natin? Wala naman po akong kasalanan. Minsan nga, kapag nasa kumpisal na, no, Father, wala naman po akong kasalanan. Maganya tayong attitude, no? So, sigurado ba talaga wala tayong kasalanan? O ayaw lang natin talagang aminin na tayo po ay nagkasala? So muli, ang titingnan sa atin ni Jesus o ng Diyos, hindi yung bigat o laki o kaya naman liit ng kasalanan. Ang tinitingnan niya sa atin kung ating bang puso na lumalapit sa Kanya ay nagpapakumbaba. Amen?